Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 49 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa ampunan, ibinahagi ng pari ang isang makabuluhang payo kay Leon, sinasabing ang tanging hari na dapat niyang paglingkuran ay ang kanyang sarili. At pinaalalahanan siyang huwag kailanman kalimutan ang prinsipyong iyon. Si Leon, kitang-kitang gumaan ang pakiramdam sa mga salita ng pari, ay taos-pusong nagpasalamat at sinabing mas mabuti na ang kanyang pakiramdam. Ang pari, masaya na nakatulong, ay mahinahong hinimok si Leon na sumali sa mga bata para sa hapunan, at ipinaalala na siguradong sabik na silang lahat na makita siya. Si Leon, nabigla sa kanyang pagkaalala, ay mabilis na tumakbo papunta sa kanila. Habang pinapanood siyang umalis, nagmuni-muni ang pari sa hirap ng paghahanap ng direksyon sa buhay kapag walang malinaw na daan, na inihahalin tulad ito sa mga pagsubok ng mga langgam. Kinagabihan, sa madilim na kagubatan, dalawang lalaki ang nakatagpo ng isang misteryosong babaeng nakamaskara na nagngangalang Malebolge. Ang mga lalaking ito, na unang nanakot sa ampunan upang pilitin silang ibenta ang lupa, ngayon ay napunta sa isang nakakabagabag na sitwasyon. Ang isa sa kanila ay agresibong nagtanong kung sino ang babae, ngunit siya ay sagot ng paunti-unting pagtalakay sa ikizukuri, isang pamamaraan mula sa malayong silangan kung saan ang isda ay inihahanda ng buhay, isang proseso na kanyang inihambing sa isang bagay na parehong nakakabahala at makatao. Ang mga lalaki, bagamat natutulala, ay hindi natitinag at ipinagwalang bahala ang kanyang mga salita. Isa sa kanila ang bastos na nag-alok ng masama. Sinasabing pwedeng magpasaya sa pamamagitan ng pag-abuso sa babae. Nang akmang hahawakan niya ito, bigla siyang umubo ng dugo at bumagsak, patay na. Ang kasama niya, natataranta at litong-lito, ay sinubukang unawain ang nangyari, ngunit namatay rin ng walang paliwanag. Si Malebolge, malamig na nagbigay puna sa kawalan ng saysay ng kanilang mga buhay, na parang ang kanilang mga pagkamatay ay hindi mahalaga. Isang mahiwagang langaw ang nagsalita, at ibinunyag na ang pari mula sa ampunan ang tunay na pumatay sa mga lalaki. Ipinaliwanag nitong ang bilis ng pari ay sobrang hindi kapanipaniwala na hindi gumalaw ang hangin, at kaya nitong pumili ng eksaktong oras kung kailan mamamatay ang mga biktima, na nagbigay sa kanya ng nakakatakot na bansag na pinakamalakas ng sangkatauhan. Bagamat inamin ni Malebolge ang lakas ng pari, nanatili siyang kalmado, sinasabing anumang kalaban ay maaaring talunin gamit ang maingat na pagsusuri at paghahanda. Nang magbago ang kanilang usapan, tinalakay nila si Edgar, isang biktima ng kanilang plano, at ang pangangailangan para sa mas maraming bangkay upang maisakatuparan ang kanilang layunin. Pinayagan ni Malebolge ang langaw na gamitin ang mga sariwang bangkay ng dalawang lalaki, binuksan ang isang portal upang ilipat ang mga ito. Umalis ang langaw, nagpaalam ng magandang gabi, at si Malebolge ay nagmuni-muni tungkol sa kanyang masakit na nakaraan, nanumpa na tuparin ang kanyang layunin na patayin ang Diyos. Habang inaabot ang buwan, kinabukasan, nakatuon si Noel sa paghahanda para sa nalalapit na debate na nakatakdang ganapin sa loob ng 3 linggo. Alam na mahalaga ang angkop na kasuotan para sa okasyon. Pumunta siya sa isang mananahi upang magpagawa ng custom-made na kasuotan, at isinama si Alma bilang kanyang kapareha para sa debate. Si Alma, gayunpaman, ay may ibang ideya tungkol sa nararapat na kasuotan. Malikot na pumipili ng mga mapangakit na damit, kabilang na ang bikini, na labis na ikinainis ni Noel. Mariing tinanggihan ni Noel ang kanyang mga pagpipilian, ipinaliwanag na ang debate ay nangangailangan ng matibay na panlipunang presensya, at ang kanyang kasuotan ay kailangang kagalang-galang upang tumugma sa okasyon. Tinukso ni Alma si Noel na masyadong seryoso, ngunit nanatiling matatag si Noel, binibigyang diin ang kahalagahan ng maayos na imahe habang magkasama sila. Ipinaliwanag ng mananahi na ang kakaibang hugis ng katawan ni Alma ay nangangailangan ng lubos na custom-made na kasuotan, ngunit ang oras ay limitado para dito. Nagmungkahi si Alma na gamitin ang bikini na sinasabing hindi na ito kailangang baguhin. Sa isang nakakatawang ideya,
Iminungkahi ng mananahi ang paggamit ng panloob na damit na dinisenyo upang bawasan ang laki ng dibdib upang magkasya ang mga off-the-rack na damit. Bagamat nag-aalangan, sumang-ayon si Alma, ngunit nagprotesta ng higpitan ang kasuotan upang magkasya ng maayos, na nagresulta sa kanyang discomfort at masakit na reklamo. Pinanood ni Noel ang kanyang paghihirap at sinabing narapat lang iyon sa kanya, na may mapanuksong ngiti. Habang abala sa mga sukat, biglang pumasok si Licia sa tindahan. Ang kanyang pagdating ay nagbigay ng bagong intriga sa mga nagaganap, ikinagulat ni Noel at Alma, at nagbabadya ng higit pang mga kaganapan sa kanilang kwento. Ang araw ay nagpalit mula sa mga nakakatawang tagpo patungo sa isang pakiramdam ng pagkaantig, habang patuloy ang kanilang mga paghahanda sa gitna ng mas malalaking plano na lihim na nagaganap sa anino, at dito nagtatapos ang chapter 49 ang The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.